hayaan mo akong makikipagtubos. Handa mas mailap at mas mabagsik, kay Simon si Ibarra ay magbabalik. Itutuloy ko ang makasaysayang kasaysayan ninyo. Palalalimin ko mga tunggali at katanungan ninyo. Saan at paano, kailan at gaano, bakit, kanino at sino ang sino. Nobelang ito'y mas ganap, mas buo. El filibusterismo. Kay husay, kay pino ng mga talata, kay kinis, kay klaro ng mga kataga, kay lawak, kay lalim ng iyong pandama, kay talas, kay tining ng iyong pangunawa. O kay ganda, kay husay na aklat, ngunit kulang pag-iba sapat. Kung saan hahantong, kung ano ang pasya, kung iniisip mong iisipin nila. Tiwangwang na tanong, alanganing bugtong, ay kapos sa kailangan ng bayan ngayon. Ikaw ang gabay, ang isang hudyat, sagutin mong lahat. Noong gabi ng ika-24 noong Disyembre, 1881, matapos linlangin ang mga gwardya at makatakaw patungo sa ibang bansa, iniwan niya si Maria Clara na walang kaalam-alam at pumasok sa kumbento sa paniniwalang patay na ang kanyang iniibig. Tia Isabel! Ano? Clarita, di ba sa'yo to? Binigay ko ito kay Picasso mo bago siya umalis. Hindi maaari. Picasso! Pagkalipas ng 13 taon, nagpunta si Ibarra sa Pilipinas bilang ang mayamang mag-aalahas na si Simon. Nagplano siya ng isang madugong himagsikan upang wasakin ang pamahalaan at bawiin si Maria Clara mula sa loob ng kumbento. Senyor, maaari ko po ba kayong tulungan? Senyor Ibarra, hindi ko po akalain na kayo at ni Simon ay isa lang. Narinig ko kay Dr. Florentino na ikaw ang nagdalang payo sa sapilitang paggawa. Ano na ba nangyari sa hinahangaan ko? Hindi na ako ang dati magkilala. Ginamit ko na ang aking isip upang kayo ay lalong mas maghirap at matutong maghimagsik. Ngunit, Senyor, isang taon na lamang at ako isang lisensyadong doktor na. Ang tanging bibiling lang namin ni Sagani ay matupad na rin ang pangarap ng ating kababayan. Katulad ng pagtataguyod at pagturo na akademya sa wikang Kastila. Nagbibiro ba kayo? Akademya para sa wikang Kastila? Mabuti pa'y samahan mo na lang ako sa aking mga plano, Dr. Basilio. Dahil sa pighati, nakiisa si Basilio ni Simon habang naghahanda ng himagsikan. Nakuha ni Simon ang tiwala ng Kapitan General upang isa katuparan ang plano.
Kapitan, bakit ang bagal ang takbo at hindi tulinan? Mababa ang bahagi na iyon, Doña Victorina. Kumulos, Esperabas. Wala naman kasing magandang laho sa Pilipinas. Esla ng dinusin Diyos. Ang lunas na yung problema ay napakadali lamang. Hukay ng isang duwit na kanal mula sa Lawa hanggang Manila. Sa madaling salita, ang pagbukas ng bagong ilog at pagsarado ng dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, mas maraming salapi ang mga gastos at maraming masisira. Pwes sumira at gamitin ng mga taong nabilanggo. At kung hindi pa ito sapat, gamitin ng mga taong bayan sa sapilitang paggawa. Ngunit maaaring magsanhi ng paghihimagsik. Senyor, ilang beses ka naghimagsik dahil sa sapilitan ng paggawa ng lupa dito. Ito ay hindi na ulit mangyayari, Padre. At pwede bang tigilan niyo na ang pagsasalita ng mga kaangalan? At ano namang silbi niyo, mga Padre, kung magkakaroon ng himagsikan? Matapos ang sagupaan ng opinyon sa harap ng Kapitan General at ni Doña Victorina, hinarap ng pari ang kanyang mga estudyante. Ibinaba niya ang desisyong magpapabago sa kanilang lahat, ang pag-ayon sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila, kalakip ang hamon na pagpapakita ng dignidad para sa bayan. Nais kong ipabatid sa inyo ang pagsang-ayon namin sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Sa gayoy, umaasa kami sa mag-aaral na magpakita ng mabuting dignidad, hindi lang para sa tao, ngunit para sa bayan. Habang binuo ni Simon ang kanyang madugong plano kasama si Basilio, naniniwala naman si Isagani sa mapayapang pagbabago, ngunit tinalikuran siya ng mga taong inaasahan niyang tutulong sa bayan. Anong sadya mo ba't na pa ito kay Isagani? Narito po ako para sa aming panig, Ginoong Pasta. Kung tungkol ito sa pagpapatayo ng Wikang Kastila, ang payo ko na rin, huwag lang natin itong pakialaman. Hindi naman namin nais na malagay kayo sa alangan ng Ginoo. Oo man yun, ngunit hindi ako tumapayag. Masyadong peligroso. Last na ibinibigay ng Diyos ang kaparusahan sa mga taong makasalanan, tulad na lamang sa nangyari sa iyong ama. Imbis na magpalapit sa Diyos at kung ano-ano na lamang ang ginagawa. Hay nako, hindi naman sa ayaw ko sa mga praile, hindi ko lamang gusto ang mga ginagawa nila. Dahil sa utang at bigong paniningil sa pamahalaan, napilitan ang negosyanteng si Quiroga na makipagsundo kay Simon. Bilang kapalit, itinago niya ang mga armas ni Simon sa kanyang bodega upang ihanda ang madugong himagsikan. Senyor Simon, ngunit ako lugi na. Lahat ng kasalang utang sa akin ay di naman bayad. Kung gayon, ipapataw ko sa iyo ang aking mga armas upang mabawasan ang iyong mga utang na salapi. Sa rorok ng tunggalian, ibinigay ni Simon kay Basilio ang huling utos, lusubin ang kumbento at iligtas si Maria Clara. Sa gitna ng kaguluhan, ito ang huling pagkakataon upang mabawi ang kanyang iniibig at tuluyang pabagsakin ang pamahalaan. Puntahan mo na si Maria Clara at tumakas na kayo. Ngunit siya, tagal ng patay si Maria Clara. Ilason, animal! Ano ang pinagsasabi mo? Buhay pa, minamahal ko si Maria Clara. Totoo po, senyor. Namatay siya sa kumbento. Hindi. Hindi maaari. Habang pinaplano ni Simon ang pagligtas sa isang pumanaw na, naharap si Julie sa isang totoong panganib. Dahil sa pagkakulong ng kanyang nobyong si Basilio, napilitan siyang lumapit sa simbahan, ang lugar na tatapos sa kaniyang buhay. Magandang araw po, Padre Salve. Oh, buenas, senyora.
Buhay na kaiha, ano ang aking may tutulong? Padre Salve, nakakulong po ang aking nobyo ngayon, si Basilio. Kailangan ko po siyang tulungan. Padre Salve, nagmamakaawa ako. Tulungan niyo po ako. Halika dito. Wag po! Hindi karapat dapat mabuhay ang madaming babae katulad ko. Amigo, may salo ba tayong pupuntahan mamaya? Dahil sa trahedya ni Julie, tuluyan ang nagdilim ang pananaw ni Basilio sa mundo. Sa kabilang dako, isang maningning na pagdiriwang ang naghihintay kung saan iaabot ni Simon ang kanyang huling regalo bago ang pinakahihintay nilang pagbisita. Pasensya ka na, Isabel. Ipiniramdam mo man sa akin ng tunay na pag-ibig, ngunit kailangan ko na mag-asawa na makabubuhay sa isang babaeng tulad ko. Buenas noches, Binibini. Ito po pala ang aking lunting handog para sa bagong kasal. Maraming salamat po. Hindi niyo ba kami isasamahan sa aming hapunan? Hindi na. Yan lang ang sadya ko. Ano yung ginagawa? Sandali, hihingi ako na tulong. Huwag ka nang humingi ng tulong, Padre Florentino. Hindi na ako mahuli ng buhay. Anong ibig niyo sabihin, Senyor Simon? Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. At plinano ko na lahat na ito dahil sa aking galit at sa pagwasak sa aming pagmamahal ni Maria Clara.